Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mo na hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanakan sa aming piling. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasam mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya ang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Taas niyo ang paningin, kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Harit batong panulukang, saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit,
Wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sama sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tayo'y tinipon ng ating Panginoon sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Narinig natin sa unang pagbasa ang aklat mula kay Propeta Malakias. Alam niyo po ba na ito ang huling libro sa lumang tipan? At dahil matigas ang puso at ulo ng mga tao, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias, mananahimik na muna ako. Tumahimik ang Diyos. Napagod na yata dahil matigas ang puso, ayaw makinig ng mga tao. Ngunit sinabi rin ng Diyos, nangako ang Diyos, magpapadala siya ng makabagong Elias, isang propeta na babasag sa katahimikan ng Diyos sa takdang panahon. Nanahimik ang Diyos, ngunit nangako siya sa takdang panahon, magbabalik ang kanyang tinig. Kung kaya nga't sa pagdating ni Juan Bautista, kung matatandaan ninyo ang binigay na taguri sa kanya, siya ang tinig na nagmumula sa ilang. Siya ang tinig na bumasag sa katahimikan ng Diyos. Siya ang tinig na tumupad sa pangako ng Diyos. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo, nagtatalo-talo ang mga kamag-anak ni Zacarias at Elizabeth. Ano ang ipapangalan sa batang ito? Ang gusto ng iba, June ang ipangalan dahil Zacarias Jr. ang gusto nila. Pero hindi. Ang ipapangalan sa kanya'y Juan, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay mapagpala sapagkat ang Diyos ay nangangako at ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Kaya nga't dumating si Juan bilang tanda ng pagpapala ng Diyos. Alam natin si Juan ang maghahanda sa pagdating ni Jesus Nazareno, sapagkat ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, mapagpala ang Diyos. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpalaing ka sana ng Diyos.
Ang gustong pagpalain ng Diyos, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At tunay nga pong mapagpala ang Diyos sapagkat sa mga sandaling ito, natutunghayan natin ang katapatan at pagpapala ng Diyos. Sapagkat tayo dito sa Quiapo, nagdiriwang, nagsasaya. Wala pa ang Pasko, parang Pasko na sa atin sa Quiapo, sapagkat ipinagdiriwang natin ngayon ang 57 taon sa pagkapari ni Father Franklin Villanueva. 57 years bilang pari. Kaya sabay-sabay nga nating sabihin, Happy Anniversary, Father Frank! Ayan, narinig ni Father ang inyong pagbati sapagkat hindi nga siguro Juan ang pangalan ni Father, pero ang kanyang buhay ay tanda ng pagpapala ng Diyos. Sa loob ng 57 taon, siya'y tinig ni Jesus Nazareno. At sa 57 taon na yon, 30 taon mahigit, siya ang tinig ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo. At alam ko hanggang ngayon, marami ang naghahanap pa rin sa tinig ni Father Frank, lalo na pag alas 5 ng umaga. Bagamat ang bagong tinig ngayon, tinig ni Father Robert, na pang DJ, no? Pero kakaiba ang tinig ni Father Frank na hinahanap-hanap ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong tungkol dun sa pari na parang si Zacarias na matagal na panahong nasa templo. Si Father Frank din, siya ang pinaghalong Zacarias, Simeon, Juan Bautista ng Quiapo. Sapagkat sa tagal ng pagdilingkod niya, wala siyang ibang ginawa at hinangad kung hindi ituro si Jesus Nazareno. Kaya nga tayo'y naririto upang samahan si Father Frank sa pagpapasalamat na yon. Alam niyo bang ibig sabihin ng pangalan ng Franklin? Frank, malaya. Malaya. Sapagkat ang isang tunay na pinagpala, malaya. Malayang magpahayag, malayang maglingkod, malayang tumulong, at napakaraming mga tinulungan ni Father Frank na ngayon ay mga professional na, mga nasa abroad na, sapagkat hindi na natili sa kanya ang pagpapala. Ang tunay na pinagpala, nagpapala din sa kanyang kapwa. Ang tunay na pinagpala, binabahagi din ang kanyang pagpapala. Kaya nga, yun siguro ang sikreto ni Father Frank. Di namin alam, kaming mga pari dito, kung aabot kami ng 57 years. Baka si Father Robert, no, ang aabot sa 57 years sa amin. No? Pero si Father Frank, umabot siya rito sapagkat tingin ko po, malayang-malaya ang kanyang puso. Magaan. Kaya naman siya lagi yung mabiro sa amin. Hindi niya siniseryoso ang maraming bagay sa buhay. Kasi pag siniseryoso mo lang yan, magiging aburido ka lang. Kung siseryosohin mo lahat, pasan mo ang daigdig. Pero si Father Frank, magaan po ang kanyang kalooban sapagkat malaya siya sa pag-ibig at pagpapala ni Jesus Nazareno. Kaya sa misang ito, Father Frank, kaisa niyo po kami sa kagalakan at nawa, bagamat siguro yung tinig niyo hindi na naririnig ng taingan ng marami, pero umaalingaw-ngaw pa rin ang tinig ninyo sa maraming mga tinulungan nyo, sa mga maraming nagsimba sa inyo, sa mga maraming inilapit ninyo kay Jesus Nazareno. Siguro nga baliktad. Si Zacarias nakapagsalita na. Si Father Frank ngayon medyo mas tahimik na. Pero
tahimik na siya kasi nasabi na niya ang lahat. Tayo na ngayon ang dapat magpatuloy ng tinig na sinimulan niya sapagkat siya'y tunay na naging tulay ng pagpapala ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Poong Nazareno sapagkat binigyan niya tayo ng katulad ni Father Frank, malaya na naging tinig ng pagpapala ng Diyos. Purihin natin, pasalamatan at parangalan ang mahal na Poong Jesus Nazareno na siyang nagpala kay Father Frank Villanueva. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak na ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Idalangin natin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain po kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain mo kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalaing kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalaing kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalaing kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga dalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalaing kami. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalaing kami. Panginoong Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin na ito ay nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbukatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen na kanyang tunay na ina sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkakandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin na lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo at maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Inikiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo
sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
kasiyahan, panahon ng kasaganahan. Ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Doon kami wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako Panginoon, sa pagbalik mo, kami iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa iyo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y Announcement: ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Miyerkules, sa gabi bago ang Pasko, December 24, ang mga oras ng misa sa bisperas ay ang mga sumusunod: 5 p.m., 6 p.m. at 7 p.m. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang panunuluyan. Isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal na masalimuot na paglalakbay nila San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Hesukristo. At sa ikasiyam ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, December 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa,
wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami ay makapaghintay at makasalubong ng may liwanag na nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inikayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maling na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo itong mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ibig ko pong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang ating mahal na Jesus Nazareno. Una, matagal ko nang hinahangad na si Father June ay maging isang obispo. At ito ay kanyang ipinagkaloob. Hinirang niya si Father June na maging obispo. Ibig ko rin pasalamatan ang mahal na Jesus Nazareno at ako ay pinaabot niya sa aking 57th anniversary as a priest.
Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh